Ang huling alaala niya sa purong kaligayahan ay ang tunog ng halakhakan. Tumatagos iyon sa manipis na dingding ng kanilang kusina, isang masayang musika na nililikha ng kanyang 4 na anak na naghahabulan sa kanilang maliit na bakuran sa ilalim ng ginintuang sinag ng hapon sa Lucena. Si Angelo, ang panganay, ay tumatawang humahabol sa kambal na sina Andrea at Aaron. At si Ariana, ang kanyang bunso, ang pinakamaliit at pinakamaliksi sa lahat, ay sumisigaw sa tuwa sa bawat pag-ikot. Napangiti si Danica habang hinahalo ang ginataang gulay. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na simple, tahimik at malayo sa lahat ng sakit ng nakaraan. Bawat halakhak ng mga anak niya ay isang patunay na tama ang kanyang desisyon, 8 taon na ang nakalilipas. Dito, ligtas sila. Dito, buo sila. Mama, tignan mo. Ang bilis ko, sigaw ni Ariana, at napalingon si Danica sa bintana, sakto para makita ang pagngiti ng kanyang anghel. Pagkatapos, sa isang iglap, ang musika ay naging isang nakabibinging katahimikan. Isang malakas na kalabog. Nabitawan ni Danica ang sandok. Kumalat ang gata sa sahig na semento, pero hindi niya iyon napansin. Ang tanging narinig niya ay ang pagsigaw ng pangalan ng kapatid nila mula kay Angelo. Isang sigaw na puno ng takot. Ariana! Tumakbo siya palabas, at ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng 8 taon ay nagsimulang gumuho. Nakahandusay sa damuhan ang kanyang bunso, maputla ang mga labi at hindi gumagalaw. Ang amoy ng ospital. Amoy ng alkohol, gamot, at isang pamilyar na takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nakaupo si Danica sa isang malamig na upuang plastik sa labas ng emergency room, nanginginig ang mga kamay habang yakap-yakap ang sarili. Nasa pangangalaga ng kanilang kapitbahay ang 3 niyang anak. Siya lang mag-isa rito, gaya ng dati. Mag-isa sa bawat pagsubok, sa bawat paghihirap. Ilang oras na siyang naghihintay. Bawat pagbukas ng pinto ay nagpapatindig ng balahibo niya. Bawat yabag sa pasilyo ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Diyos ko, wag po, paulit-ulit niyang bulong. Wag po ang anak ko. Ako na lang po. Huwag siya. Sa wakas, lumabas ang isang doktor na may edad na, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Tumayo si Danica, nanlalambot ang mga tuhod. Rec Reyes, magalang na bati ng doktor. Hindi niya ito itinama. Sa loob ng 8 taon, para sa lahat, siya si Rec Reyes, isang biyuda. Mas madaling magpanggap na namatay ang ama ng mga anak niya, kaysa aminin ang mas masakit na katotohanan, na iniwan niya ito. Dok, kamusta po si Ariana? Okay na po ba siya? Nanginginig niyang tanong. Umiling ang doktor at iginya siya sa isang maliit na opisina. Umupo sila at ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang sentensya. Nagkamalay na si Ariana at stable na ang kanyang kondisyon sa ngayon, panimula ng doktor, at nakahinga ng kaunti si Danica. Pero, Ginang, may nakita kami sa mga pagsusuri sa kanya. Kinuha ng doktor ang isang folder at inilatag sa mesa ang resulta ng at 2 echo. Hindi siya doktor, pero bilang isang nurse, may sapat siyang kaalaman para kilabutan sa nakikita niya. Mayroon siyang arrhythmogenic cardiomyopathy, sabi ng doktor sa mababang boses. Isang bihirang genetic heart condition kung saan ang muscle tissue, sa kanang bahagi ng puso ay napapalitan ng taba at fibrous tissue. Ito ang dahilan kung bakit hindi regular ang tibok ng puso niya at kung bakit siya nahimatay. Parang nabasag ang pandinig ni Danica. Genetic. Isang salita. Isang salita na gumising sa lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Pero paano po? Wala naman po sa pamilya ko ang may sakit sa puso, halos pabulong niyang sabi, kahit alam na niya ang sagot. Tumingin sa kanya ang doktor na may halong awa. Mrs., napakabihira ng sakit na ito. Pero may isang pamilya sa Pilipinas na kilalang carrier ng gene na ito. Sa katunayan, ang pinakamahusay na espesyalista sa buong bansa para sa kondisyong ito ay nagkataong miyembro ng pamilyang iyon. Parang sinuntok si Danica sa sikmura. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Kailangan niyang masuri ng isang pediatric cardiac electrophysiologist, at may isa lang akong mairerekomenda na siguradong makakatulong sa kanya, patuloy ng doktor, hindi alintana ang pagbabago sa itsura ni Danica. Binuklat nito ang isang direktoryo. Isa siya sa mga pinakamagaling na cardiologist sa Asia. Ang pangalan niya ay Adrian Montenegro.
Siya ang head ng cardiology department sa Theodore's Medical Center sa Manila, Montenegro. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang pader na 8 taon niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho sa isang salita lamang. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na sinabi ng doktor. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Adrian. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ang lalaking tinalikuran niya ng walang paalam. Ang ama ng kanyang 4 na anak. Gabi. Tahimik na ang bahay. Mahimbing nang natutulog ang 3 niyang anak sa kabilang kwarto, pagod sa mga pangyayari. Si Ariana naman ay payapang natutulog sa kanyang tabi, may maliit na oxygen tube sa ilong. Nakaupo si Danica sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang anghel niyang natutulog. Pinilit niyang maging matatag sa ospital, pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, bumuhos ang lahat ng kanyang luha. Luha ng takot para sa anak niya. Luha ng galit sa tadhana. At luha ng pait para sa isang nakaraang pilit niyang tinatakasan. Dahan-dahan niyang kinuha ang luma niyang pitaka mula sa ilalim ng kama. Sa isang lihim na bulsa nito, may isang bagay siyang itinatago. Isang kupas na litrato. Binuksan niya ito. Isang mas batang Danica ang nakangiti sa kanya, yakap-yakap ng isang gwapong lalaki na may mga matang nangungusap. Si Adrian. Kuha ito sa isang beach sa Batangas. Ang hangin ay malakas at ginugulo ang kanyang buhok, pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi mabura. Ang mga braso ni Adrian ay mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay tila ba siya ang tanging babae sa mundo. Iyon ang mga araw na puno ng mga pangarap, pangarap na bubuo sila ng pamilya, na magkakasama silang tatanda, na malalagpasan nila ang lahat. Lahat, maliban sa ina nito. Isang butil ng luha ang pumatak sa kupas na litrato. Pinunasan niya ito kaagad, takot na masira ang nag-iisang pisikal na alaala niya ng kanilang pag-ibig. Ang pag-ibig na iyon ang nagbigay sa kanya ng 4 na pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pero ang pag-ibig ding iyon ang nagdulot ng sakit na halos ikamatay niya. Hindi ka nababagay sa anak ko, ang malamig na tinig ng ina ni Adrian, si Doña Elvira, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kahapon lang nangyari. Isa kang hamak na nurse. Sisirain mo lang ang kinabukasan niya. Lumayo ka kung talagang mahal mo siya. At lumayo nga siya. Tinupad niya ang gusto nito, dala-dala sa kanyang sinapupunan ang kambal, hindi alam ni Adrian, hindi alam ng mundo. Umalis siya hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa takot na baka totoo ang sinabi ng Donya, na siya ang magiging pabigat sa buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Iyon ang pinakamalaki niyang sakripisyo. Pero ngayon, ang tadhana ay tila pinagtatawanan siya. Ang genetic na pamana ng pamilyang tumakwil sa kanya ang siya ngayong kumikitil sa buhay ng anak niya. At ang lalaking tinalikuran niya para protektahan ay ang siya lang palang makapagliligtas dito. Tumingin siya sa mahimbing na si Ariana. Nakita niya ang hugis ng mukha ni Adrian, ang pagkakurba ng mga pilik mata nito. Paano niya sasabihin sa lalaking iyon na may anak sila? Na sa loob ng 8 taon, ipinagkait niya rito ang pagkakataong maging ama? Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bahagyang pagtaas-baba ng dibdib ng anak, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang pride niya, ang takot niya, ang sakit ng nakaraan, lahat ay walang halaga kumpara sa buhay ni Ariana. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone, nanginginig ang mga daliri habang binubuksan ang internet browser. Tinipan niya ang pangalang matagal na niyang hindi binibigkas. 8 Adrian Montenegro. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa kanyang mga medical achievement. Mga panayam sa zihi, mga larawan niya sa mga medical journal. Naging mas matipuno ito, mas seryoso, mas matagumpay. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay mas malaki na ngayon kaysa dati. At doon, sa isa sa mga unang resulta, nakita niya ito. Isang anunsyo. Philippine Heart Association Annual National Convention. Keynote Speaker, E. Adrian Montenegro. Venue, Tagaytay Grand Convention Center. Tagaytay. 2 oras lang ang biyahe mula rito. At magaganap ito sa susunod na 2 araw. Ito na. Ito na ang kanyang pagkakataon.
Isang paraan para makausap ito nang hindi kailangang tumapak sa teritoryo ng mga Montenegro sa Manila. Isang neutral na lugar. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ang tatlo niyang anak sa eskwela at ipagbilin si Ariana sa kanyang pinagkakatiwalaang kapitbahay, sumakay si Danica ng bus papuntang Tagaytay. Suot niya ang pinakamatinong bestida na mayroon siya at isang peres ng flat shoes. Habang paakyat ang bus sa malamig na lansangan ng Tagaytay, pakiramdam niya ay paakyat din siya sa isang entablado kung saan siya ang bida sa isang trahedya. Ang Tagaytay Grand Convention Center ay mas malaki at mas marangya kaysa sa inaasahan niya. Ang mga taong naglalakad sa lobby ay nakasuot ng mga mamahaling damit at business suit. Lahat sila ay mga doktor, mga propesyonal. At siya, isa lamang hamak na ina mula sa probinsya, dala-dala ang isang desperadong misyon. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon. Bawat tingin sa kanya ay parang isang panghusga. Gusto na niyang tumalikod at umuwi. Pero muli, naisip niya ang mukha ni Ariana. Huminga siya ng malalim at pumasok sa tsel. At doon, sa gitna ng malawak na espasyo, nakatayo ang isang dambuhalang tarpaulin. Isang life-size na larawan ng isang lalaking nakangiti, suot ang isang puting doctor's coat. Ang kanyang mga mata ay matalino at puno ng kumpiyansa. Siya ang sentro ng atensyon, ang bituin ng kaganapang ito. 8. Adrian Montenegro. Napako si Danica sa kanyang kinatatayuan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, mas masikip pa kaysa noong nalaman niya ang sakit ng anak niya. Ang lalaki sa larawan ay pamilyar, ngunit kasabay nito'y isang estranghero. Ito ang Adrian niya, pero hindi na ito sa kanya. Paano niya lalapitan ang isang taong ganito kataas na ang narating? Paano niya sasabihin ang katotohanang 8 taon niyang itinago? Ang hangin sa loob ay malamig dahil sa aircon, pero pinagpapawisan siya. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa sakit, kundi sa purong takot. Kaya ko ba to? Bulong niya sa sarili, ang tinig ay halos hindi marinig, nalulunod sa ingay ng tagumpay na nakapalibot sa lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Ang tagumpay ay may sariling amoy. Iyon ay ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, bagong imprentang papel ng mga medical journal, at ang banayad na aroma ng kape na hinahain sa mga mahahalagang bisita. Para kay Adrian Montenegro, iyon ang amoy ng bawat umaga niya sa nakalipas na 8 taon. Nakatayo siya sa entablado ng Tagaytay Grand Convention Center, naliligo sa liwanag ng spotlight, habang tinatapos ang kanyang keynote speech tungkol sa mga bagong tuklas na paraan sa paggamot ng arrhythmogenic cardiomyopathy. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat slide ng kanyang presentasyon ay resulta ng maraming taong pag-aaral at walang tulog na mga gabi. Ang palakpakan ng daan-daang mga kasamahan niya sa propesyon ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang buhay niya ngayon. Isang buhay na perpektong nakadisenyo, matagumpay na karera, respeto mula sa lahat, at isang magandang hinaharap kasama ang kanyang fiancé, si Isabela Gonzales, na nakaupo sa unahang hilera, nakangiti sa kanya ng may paghanga. Habang sumasagot siya sa mga tanong mula sa audience, ang mga mata niya ay naglakbay sa kabuuan ng malawak na bulwagan. Ngunit sa isang iglap, sa may bandang likuran, malapit sa pinto, isang anino ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang babae. Isang babaeng nakatayo lang doon, tila nawawala, may itsura ng pag-aalala na hindi nababagay sa lugar na iyon. May pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagkakapusod ng buhok nito. Ikinurap ni Adrian ang kanyang mga mata. Impossible. Isang ilusyon lang siguro, dala ng pagod. Pinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa doktor na nagtatanong. Salamat, J.A. Montenegro, sa isang napakagandang presentasyon, sabi ng MC, na hudyat ng pagtatapos ng session. Muling umugong ang palakpakan. Bumaba si Adrian sa entablado at agad siyang sinalubong ni Isabela. You were brilliant, Adrian, sabi nito, inaayos ang kanyang kurbata. As always. Salamat, Isa, ngumiti siya, ngunit ang isip niya ay lumilipad pa rin pabalik sa anino na nakita niya. Tara. Hinihintay na tayo ni Nadad sa lunch, yaya ni Isabela, hinawakan ang kanyang braso. Ngunit bago pa sila makahakbang, muli niyang nakita ang babae. Papalabas na ito ng pinto. Ngayon, mas malinaw na. Ang simpleng bestida, ang paraan nito ng paglakad, isang paglakad na kabisado niya, isang paglakad na minsan niyang hinahabol sa mga pasilyo ng Atheu Theodorus. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran.
Hindi imposible, bulong niya. Ano yon, Adrian? Tanong ni Isabela, nagtataka. Hindi siya sumagot. Binitawan niya ang braso ni Isabela. Sandali lang, sabi niya, at nagsimula siyang maglakad, halos tumakbo, palusot sa mga taong bumabati sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso, na karaniwan ay kalmado at kontrolado, ay biglang bumilis. Excuse me, sir. Congrats, Dolph. Hindi niya pinansin ang mga boses. Ang tanging gusto niya ay habulin ang aninong iyon mula sa nakaraan. Naabutan niya ito sa pasilyo, malapit sa exit. Hinawakan niya ito sa braso. Danny. Lumingon ang babae. At ang mundo ni Adrian ay tumigil sa pag-ikot. 8 taon. 8 taon ang lumipas, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang mga matang iyon, mga matang puno ng sakit at takot ngayon, pero iyon pa rin ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. May mga guhit na ng pagod sa paligid ng mga mata nito, ngunit walang duda. Siya nga. Danica, ulit niya, mas mahina na ngayon, puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Adrian, sagot nito, nanginginig ang boses. Ang unang emosyon na bumaha sa kanya ay ang galit. Isang nag-aalab na galit na 8 taon niyang kinimkim. Ang lahat ng mga tanong na walang sagot, ang mga gabing hindi siya makatulog, ang sakit ng pag-abandona, lahat ay sumabog. Bakit, tanong niya, humigpit ang hawak sa braso nito. Bakit ka umalis? 8 taon, Danny. 8 taon na walang paalam. Walang sulat, walang tawag, wala. Para kang bula na naglaho. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba kung paano mo ako sinira? Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito, pero hindi nito napalambot ang puso niya. Sumagot ka, sigaw niya, hindi na alintana ang ilang mga taong napapatingin sa kanila. Adrian, patawad, iyon lang ang naisagot nito, basag ang boses. Patawad? Ganoon lang kadali iyon, sarkastiko niyang tawa. Iniwan mo ako ng walang dahilan at ngayon babalik ka at sasabihin mo lang ay patawad? May kailangan ako sa'yo, sabi ni Danica, nanginginig. Kailangan? Ngayon na matagumpay na ako, ngayon na may pangalan na ako, ngayon mo ako kailangan, sumbat niya, ang bawat salita ay mailaso ng pait. Umiling si Danica, mas lalong bumuhos ang luha. Hindi ganoon. Adrian, kailangan ko ng tulong mo. Sa gitna ng kanyang galit, isang bagay sa desperasyon nito ang tumago sa kanya. Ito ay hindi ang Danica na kilala niya. Ang Danica na kilala niya ay mayabang, matatag. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay wasak. Anong tulong? Tanong niya, mas kalmado na ngayon pero malamig pa rin. Nanginginig na iniabot ni Danica ang isang brown envelope. Nag-alinlangan si Adrian pero kinuha niya ito. Binuksan niya. Mga medical record. Isang ACEs result na may malinaw na arrhythmia. Isang dalawas echo report. At isang pangalan. Ariana Reyes. Edad, 8 taong gulang. Diagnosis, arrhythmogenic cardiomyopathy. Napatitig siya sa diagnosis. Ang mismong sakit na kakatapos lang niyang talakayin. Ang sakit na espesyalidad niya. Ang sakit na tumatakbo sa dugo ng mga Montenegro. Tumingin siya mula sa papel patungo kay Danica, naguguluhan. Sino to? Bakit mo to pinapakita sa akin? Huminga ng malalim si Danica, tila nag-ipon ng lahat ng lakas na natitira sa kanya. Tinitigan niya si Adrian sa mga mata. May anak ka, Adrian. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Umurong siya ng isang hakbang na pailing. Ano? Hindi. Impossible. Totoo, sabi ni Danica, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Anak natin siya. At kailangan kanya. Kailangan siya ng ama niya. Bago pa man makapagproseso si Adrian sa kanyang narinig, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Adrian? Anong nangyayari dito? Dumating si Isabela, ang mukha ay puno ng pagtataka, habang tinitignan sila, si Adrian na tila nakakita ng multo, at ang isang umiiyak na babae sa harap nito. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay halos mahahawakan. Tumingin si Adrian kay Danica, pagkatapos ay kay Isabela, at pabalik ulit kay Danica. Isang anak. May anak siya. Ang balitang ito, kasama ang pagbabalik ng babaeng sumira sa kanya,
at ang presensya ng babaeng bubuo sana sa kanya ay nagdulot ng isang kaguluhan sa kanyang isipan. Nawala ang kanyang galit. Ang pumalit dito ay isang nakalilitong halo ng pagkabigla, sakit, at isang katanungang paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Isang anak. Tumingin siya kay Danica, ang mga mata niya ay malamig na ngayon, walang emosyon, isang maskara para itago ang nagwawalang bagyo sa loob niya. Gagawin ko to para sa bata, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at may kahulugan. Pupunta ako ng Lucena para suriin siya. Pero huwag mong isipin na may iba pa itong kahulugan. Iniwan niya si Danica na umiiyak sa pasilyo at hinila si Isabela paalis, hindi na muling lumingon. Ngunit habang naglalakad siya palayo, alam niyang nagsisinungaling siya. Ang pagbabalik ni Danica ay may kahulugan. Ang pagkakaroon ng isang anak ay may kahulugan. At alam niyang ang perpektong mundong binuo niya ay malapit ng mawasak. Ang pagsakay pabalik sa bus patungong Lucena ay mas mabigat kaysa sa pagpunta. Bawat kilometrong lumalayo sa Tagaytay ay nagpapagaan sana sa dibdib ni Danica. Ngunit ang malamig na mga salita ni Adrian ay nakatatak sa kanyang isipan na parang bakal na nagbabaga. Gagawin ko to para sa bata. Huwag mong isipin na may iba pa itong kahulugan. Wala siyang inaasahang iba. Ang kailangan niya ay isang doktor, hindi isang ama, at lalong hindi isang dating kasintahan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga puno at bahay na dumadaan sa bintana, hindi niya mapigilang maramdaman ang kirot. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng buwan at mga bituin ay titingin na lang sa kanya ngayon na parang isang estranghero, isang abala. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng 3 niyang anak na may mga ngiti. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Si Ariana ay masigla na, tila walang bakas na nangyari kahapon. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para sa kanila, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang harapin ang multo ng kanyang kahapon. Kinabukasan, ang buong bahay ay balot ng tensyon. Sinabi ni Danica sa mga bata na may bibisitang doktor para tingnan si Ariana. Naglinis siya ng bahay, inayos ang lahat ng gamit, na para bang ang kalinisan ng kanyang tahanan ay makapagbabawas sa kahihiyan na nararamdaman niya. Tanghali nang dumating ang isang itim, makintab na sasakyan sa kanilang eskinita. Huminto ito sa tapat ng kanilang maliit at simpleng bahay. Lahat ng kapitbahay ay napadungaw, nagtataka kung sino ang importanteng bisita. Huminga ng malalim si Danica bago buksan ang pinto. Bumaba si Adrian mula sa sasakyan. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at maong, pero kahit sa simpleng kasuotan, bakas pa rin ang kanyang karangyaan. Tumingin ito sa paligid, sa mga naglalarong bata sa kalsada, sa mga nakasampay na damit, at sa munti niyang tahanan. Nakita ni Danica ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Isang panghusga. Pumasok ito sa loob ng bahay nang walang imik, bitbit ang isang itim na medical bag ang bahay na para kay Danica ay isang kanlungan ay tila biglang lumiit at kumupas sa presensya ni Adrian. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Adrian, ang mga mata ay hindi tumitingin kay Danica kundi sa kabuuan ng sala. Nasa kwarto. Nagpapahinga, sagot ni Danica, iginigit ito papunta sa silid. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Ariana sa kama, naglalaro ng manika. Nang makita niya ang matangkad na estranghero, bahagya siyang nahiya at nagtago sa likod ni Danica. Ngunit nang tumama ang mga mata ni Adrian sa bata, nakita ni Danica ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang malamig na maskara ay bahagyang nag-crack. Napako ang tingin niya kay Ariana. Ang buhok, ang mga mata, ang hugis ng ilong, isang perpektong maliit na bersyon niya. Nakita ni Danica na napalunok si Adrian, tila nahihirapang huminga. Ariana, anak, siya si Ethe Montenegro, mahinang sabi ni Danica. Titingnan ka lang niya, okay. Ngumiti si Adrian sa bata, isang pilit ng ngiti, ngunit may bahid ng tunay na emosyon sa likod nito. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hello, Ariana. Pwede ba kitang maging kaibigan? Hindi sumagot si Ariana, ngunit hindi rin ito umiyak o umiwas. Tinitigan lang niya si Adrian nang may pagtataka. May dala akong laruan para sa'yo, sabi ni Adrian, kinuha ang kanyang stethoscope mula sa bag, gusto mo bang pakinggan ang tibok ng puso ko? Parang drum yan. Kinuha ni Ariana ang dulo ng stethoscope at inilagay sa kanyang tainga. Maingat namang inilagay ni Adrian ang diaphragm sa kanyang dibdib.
Nanlaki ang mga mata ni Ariana nang marinig ang tunog. Ang lakas, bulalas niya, at sa unang pagkakataon, umiti ito. Isang ngiti na sumugat sa puso ni Danica. Ito sana ang dapat nilang buhay. Isang normal na pamilya. Naging propesyonal si Adrian sa kanyang pagsusuri. Kinausap niya si Ariana ng may kabaitan at pasensya. Ngunit sa tuwing magtatama ang mga mata nila ni Danica, bumabalik ang lamig. Pagkatapos ng pagsusuri, lumabas sila sa sala. Kailangan niya ng masusing pagsusuri sa Theodorus. I'll arrange everything, sabi ni Adrian, pabalik na sa kanyang pagiging doktor. Mag-iwan ako ng gamot para mapanatiling stable ang tibok ng puso niya pansamantala. Habang naghahalungkat siya sa kanyang bag, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita ni Danica ang pangalan sa screen, Doña Elvira. Sinagot ito ni Adrian. Ma! Napatawag ka. Narinig ni Danica ang matinis na boses mula sa kabilang linya, kahit hindi ito naka-loudspeaker. Isang boses na nagbigay sa kanya ng mga bangungot. Nasaan ka, Adrian? Kanina ka pa hinahanap ni Isabela. At sinabi sa akin ng sekretarya mo na kinansela mo ang mga appointment mo ngayong hapon. May problema ba? May emergency lang, may isang pasyente, sagot ni Adrian, sumulyap kay Danica. Siguraduhin mo lang na hindi ka nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. May reputasyon kang inaalagaan. Huwag mong hayaang sirain iyan ng mga taong desperado at manggagamit. Bawat salita ay parang isang sampal kay Danica. Alam niyang para sa kanya ang mga salitang iyon. Naramdaman niya muli ang takot, ang hiya. Ang donya pa rin ang may kontrol. I have to go, mag-uusap tayo mamaya, mabilis na pagputol ni Adrian sa tawag. Ibinalik niya ang atensyon kay Danica. Ito ang reseta. I-text mo sa akin kung may anumang pagbabago. Nang aalis na sana siya, may napansin si Danica sa sahig. Ang wallet ni Adrian. Siguro ay nahulog mula sa bulsa nito nang lumuhod ito kanina. Adrian, ang pitaka mo, sabi niya, pinulot ito. Pag-abot niya, aksidenteng bumukas ang pitaka at isang nakatuping litrato ang nahulog mula sa isa sa mga slot nito. Pareho nilang pinanood ang paglapag nito sa sahig, nakaharap. Otomatikong pinulot ito ni Danica para ibalik. Ngunit napako ang kanyang mga mata sa larawan. Hindi ito larawan ni Isabela o ng ina nito. Ito ay isang larawan niya. Isang luma at kupas na larawan niya noong nurse pa siya sa Theodorus, nakangiti habang nakatingin sa kamera. Ang larawang ito ay tinago ni Adrian sa kanyang pitaka sa loob ng 8 taon. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. At sa ibabaw nito, nakapatong ang isang mas bagong litrato. Isang litrato ng 3 bata, isang lalaki na kamukha niya, at isang babae at lalaki na magkamukha, na tila kambal. Nakangiti ang mga ito, nakatayo sa harap ng isang eskwelahan. Si Angelo. Si Andrea. Si Aaron. Ito ay isang larawan ng 3 pa niyang anak, nakuha ng school photographer noong 1 taon. Paano nagkaroon si Adrian nito? Tumingala siya kay Adrian, puno ng pagkalito. Nakita niya ang gulat sa mukha nito, na mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Adrian, ano to? Nanginginig niyang tanong, hawak ang mga litrato. Hindi ito sumagot. Pero alam na ni Danica. Hindi lang si Ariana ang hindi nito alam. Hindi niya alam ang tungkol sa lahat ng mga anak nila. Ang gulat sa mukha niya ay sapat na sagot. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan, isang kasinungalingan na pinarami niya ng 4 na beses, ay bumagsak sa kanya ng buong lakas. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang galit dahil sa pag-abandona. Sa isang iglap, malalaman nito na ipinagkait niya rito, hindi lang ang isang anak, kundi ang isang buong pamilya. At ang pagdating nito dito ay hindi lang isang simpleng pagbisita ng doktor. Ito na ang simula ng pagguho ng lahat. Ang biyahe pabalik sa Manila ay isang nakabibinging katahimikan. Iniwan ni Adrian ang kanyang sasakyan sa Tagaytay at nagpahatid na lang pabalik. Kailangan niya ng oras para mag-isip. Ang imahe ni Ariana, ang kanyang anak, ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang batang may mga mata niya, may ngiti niya. Isang batang may sakit na minana mula sa kanya. Ang galit niya kay Danica ay unti-unting napapalitan ng isang mas malalim at mas komplikadong emosyon. Pagkalito. Paano niya naitago ito sa kanya sa loob ng 8 taon?
Anong klaseng tao ang kayang gawin iyon? Ngunit may isa pang imahe na bumabagabag sa kanya, ang litrato. Ang litrato ng tatlo pang bata. Nang makita niya iyon sa kamay ni Danica, ang gulat sa mga mata nito ay totoo. Hindi nito alam na may kopya siya. Isang buwan na ang nakalipas, isang kaibigan niyang pribadong investigador na inutangan niya ng loob ang nagbigay sa kanya niyon. Pagkatapos ng isa na namang malungkot na anibersaryo ng paglisan ni Danica, sa isang gabi ng kahinaan, hiniling niya sa kaibigan niya na subukang hanapin si Danica. Hindi para guluhin ito, kundi para lang malaman kung ayos lang ito. Pre, mukhang masaya naman siya, sabi ng kaibigan niya, iniabot ang isang brown envelope. Nag-asawa na yata ulit. Ito ang mga anak niya. Nang makita ni Adrian ang litrato, gumuho ang mundo niya sa pangalawang pagkakataon. Mga anak. Minahal niya si Danica ng sobra, pero hindi niya akalain na ganun lang kadali para dito napalitan siya at bumuo ng bagong pamilya. Iyon ang gabing tuluyan na siyang sumuko at pumayag sa alok na kasal ni Isabella. Iyon ang nagsilbing huling pako sa ataol ng kanilang nakaraan. Pero ngayon ang lahat ay nagbago. Si Ariana ay anak niya. Kung si Ariana ay anak niya, sino ang ama ng tatlo pa? Impossible. Ang panganay na lalaki ay nasa mga 12 taong gulang sa litrato. Ang kambal ay mga 11. Sakto sa panahon. Hindi, bulong ni Adrian sa sarili habang nasa biyahe. Hindi pwede. Ang isiping iyon ay masyadong masakit, masyadong hindi ka panipaniwala. Pagdating niya sa Theodore's, dumiretso siya sa kanyang opisina. Sinubukan niyang magtrabaho, tingnan ang mga papeles para sa operasyon ni Ariana. Ngunit ang mga mukha ng 4 na bata ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Tiningnan niyang muli ang medical records ni Ariana. Walang nakasulat na pangalan ng ama. Blanco. Huminga siya ng malalim. May isang paraan para malaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaibigan niyang nagtatrabaho sa Civil Registry Office sa Quezon. Leo, pre. Adrian to, panimula niya. May ipapakiusap sana ako. Isang malaking pabor. Ano iyon, Doth? Basta kaya ko, sagot ng kaibigan. Kailangan kong malaman ang birth records ng isang bata. Ariana Reyes. At kung maaari, pati na rin ang ina niya, si Danica Reyes. Kailangan ko lang makumpirma ang ilang impormasyon para sa medical history. Idinahilan niya. CJ, pre. Medyo matatagalan to, pero tatawagan kita kapag may nakuha na ako, sabi ni Leo. Habang naghihintay, dumaan ang kanyang ina sa opisina. Si Doña Elvira, elegante gaya ng dati, may dalang basket ng prutas. Anak, narito ka lang pala, sabi nito, may ngiti sa labi. Nag-aalala ako sa'yo. Ano ba talagang nangyari at bigla kang umalis? Isang pasyente lang, ma, sagot ni Adrian, pilit nang umingiti. Ayaw niyang pag-usapan si Danica sa ina. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. At tungkol doon sa babaeng iyon noon, huwag mo nang isipin yon, payo ng ina, inaayos ang mga gamit sa kanyang mesa. Umalis siya dahil hindi kanya talaga mahal. Pera lang ang habol niya. Mas mabuti nang wala siya. Tumango lang si Adrian, ayaw nang makipagtalo. Kung alam lang ng ina niya. Kung alam lang nito na ang babaeng iyon ay bumalik na. Makalipas ang 1 oras, habang papalubog na ang araw sa bintana ng kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Si Leo. Agad niya itong sinagot. Leo, may nakuha ka na? Pre. Medyo kakaiba nga tong nahanap ko, sabi ni Leo sa kabilang linya. Nakuha ko ang birth certificate ni Ariana Reyes. At tama ka, ang pangalan ng ina ay Danica Reyes. Sino ang ama? Tanong ni Adrian, halos hindi humihinga. Narinig niya ang pagkaluskos ng papel sa kabilang linya. Ayon sa record, father unknown. Napapikit si Adrian. Iyon na nga ang inaasahan niya. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Leo ang nagpabagsak sa kanyang mundo. Pre, pero hindi lang yon, patuloy ni Leo. Dahil nandoon na rin ako, sinearch ko na rin ang pangalan ni Danica Reyes. Pre, sigurado ka ba sa pinapahanap mo? May record dito si Danica Reyes at may 4 siyang anak. Hindi lang isa. 4, ulit ni Adrian, parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. 4.
Ito ang mga pangalan at edad nila, pakinggan mo, sabi ni Leo. Angelo Reyes, 12 years old. Andrea Reyes, 11 years old. Aaron Reyes, 11 years old, kambal sila. At si Ariana Reyes, 8 years old. Angelo. Andrea. Aaron. Ang mga pangalan. Parang isang pelikulang nag-flashback sa kanyang isipan. Isang gabi, nakahiga sila ni Danica sa ilalim ng mga bituin. Kapag nagkaanak tayo, sabi niya noon, kung lalaki, gusto ko Angelo. Kung babae, Andrea. Ngumiti si Danica at idinagdag, at kung kambal, Aaron ang itatawag natin sa isa pa. Ang mga pangalang pinangarap nila. Ang mga pangalang binuo nila ng magkasama. Nabitawan ni Adrian ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang ugong sa kanyang mga tainga. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, inakala niyang nag-iisa siya sa kanyang kalungkutan. Sa loob ng 8 taon, inakala niyang tinalikuran siya. Sa loob ng 8 taon, nagalit siya. Nagdalamhati. Sumuko. Pero sa buong panahong iyon, hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang pamilya. Isang pamilyang ipinagkait sa kanya. Hindi lang isa. Hindi lang 2 o 3. 4. 4 na anak. Ang kanyang mga anak. Isang emosyong hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanya. Isang halo ng matinding galit, malalim na sakit, hindi masukat na pagsisisi, at isang pagmamahal na biglang sumibol para sa mga batang hindi pa niya nakikilala. Tumayo siya, nanginginig. Tinabig niya ang mga papel sa kanyang mesa. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makaalis doon. Walang paalam sa kahit sino, tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, palabas ng ospital. Dire-diretso siya sa parking lot. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan palabas ng Manila. Ang mga busina ng ibang sasakyan ay wala sa kanyang pandinig. Ang tanging direksyon sa isip niya ay ang South Luzon Expressway. Ang direksyon papuntang Lucena. Mga anak ko, bulong niya habang nagmamaneho, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang mga luhang ito ay hindi na para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa nawalang panahon. Mga anak ko. Pauwi na si Papa. Ang katahimikan sa bahay ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Mula nang umalis si Adrian, nakaupo lang si Danica sa sala, tulala. Ang mga litrato ay nasa mesa pa rin, isang testamento sa kanyang napakalaking kasinungalingan. Alam niyang babalik si Adrian. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa galit. At hindi siya nagkamali. Ilang oras pa lang ang lumipas, isang pamilyar na itim na sasakyan ang humarurot at biglang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Ang mga gulong ay umikit sa alikabok. Bumukas ang pinto at bumaba si Adrian, ngunit hindi ito ang kalmado at propesyonal na doktor na umalis kanina. Ang lalaking sumugod papasok sa kanyang bahay ay isang bagyong handang manalasa. Ang mga mata nito ay namumula, ang panga ay naninigas sa galit. Bawat hakbang niya papalapit ay nagpapadala ng takot sa buong katawan ni Danica. Bakit? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig nito, isang sigaw na puno ng sakit at pagtataksil. Bakit mo to ginawa sa akin, Dani? Sa mga anak natin? Ang salitang ki mga anak ki ay tumama sa kanya. Alam na niya. Adrian, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag, tumawa ito ng mapait. Anong paliwanag ang sapat para sa 8 taon? 8 taon na kinuha mo sa akin. 8 Pasko na wala ako. 8 kaarawan na pinalampas ko. Ang kanilang mga unang salita, ang kanilang mga unang hakbang lahat yon, ipinagkait mo sa akin. Itinuro niya ang dibdib nito. Habang ako, nagluluksa. Nagagalit sa'yo dahil iniwan mo ako. Nagagalit sa sarili ko dahil baka ako ang may kasalanan. Halos mabaliw ako, Dani. At sa buong panahong iyon, alam mo. Alam mong mayroon tayong pamilya. Napaupo si Danica sa silya, hindi na makayanan ng kanyang mga tuhod ang bigat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawad. Adrian, patawad. Huwag mong sabihin yan, sigaw niya. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Ang gusto ko ay isang sagot. Bakit? Dahil ba sa pera?
Dahil ba sa tingin mo ay hindi kita kayang buhayin? O dahil sa nanay ko? Siya ba? Siya ba ang dahilan? Sa pagbanggit ng ina nito, natigilan si Danica. Ang takot na kinimkim niya para kay Doña Elvira ay muling bumalik. Takot ako, Adrian, sa wakas ay naamin niya sa pagitan ng mga hikbi. Takot ako para sa'yo. Sinabi niyang sisirain niya ang karera mo. Na hindi ako nababagay sa'yo. Na magiging pabigat lang ako. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Mahal, umiling si Adrian, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Kung mahal mo ako, sana lumaban ka. Sana sinabi mo sakin. Sana binigyan mo ako ng pagkakataong lumaban para sa tin. Pero hindi. Pinili mong magdesisyon para sa ating dalawa. Pinili mong tumakbo. Ang bawat salita niya ay isang punyal na tumatark sa puso ni Danica. Tama siya. Sa lahat ng bagay, tama siya. Ang kanilang pagtatalo ay biglang natigil ng isang itim na van ang huminto sa likod ng sasakyan ni Adrian. Bumaba mula rito ang dalawang lalaking nakauniporme at isang babaeng pamilyar kay Danica. Ang sekretarya ni Doña Elvira. May dala silang isang malaking papel. Ano to? Tanong ni Adrian. Ang babae ay hindi sumagot kay Adrian. Tumingin ito kay Danica nang may paghamak. Utos mula sa mayor's office. Ang community clinic kung saan ka nagtatrabaho ay pansamantalang ipinasasara dahil sa mga paglabag sa sanitary at business permit. Ipinakita nito ang dokumento. Isang malaking closure ordered ang nakatatak dito. Nanlamig si Danica. Ang maliit na klinik na iyon ang tanging pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Alam niya kung kaninong kamay ang nasa likod nito. Ito na ang babala. Nalaman na ni Doña Elvira. Walang basehan to, sigaw ni Adrian, hinablot ang papel. Gawa-gawa niyo lang to. Ngunit hindi pa sila tapos. Isang-isa pang sasakyan ang dumating. Isang eleganteng puting kotse. Bumaba mula rito si Isabela Gonzales, ang kanyang perpektong ayos ay nagmistulang isang insulto sa magulong mundo ni Danica. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa kanya. So ito pala ang pasyente mo, Adrian, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng lason. Isang babaeng galing sa nakaraan na bigla na lang sumulpot para sirain tayo. At ano to? May mga anak ka pa sa kanya? Anong klase kang babae? Hinarap nito si Danica. Isang desperadang manggagamit. Tumigil ka, isa, saway ni Adrian, pumagit na sa dalawang babae. Ang gulo, ang sigawan, ang mga akusasyon, ang pagdating ng mga tauhan ng ina ni Adrian, at ang galit ni Isabela, ay nagpatunay lang sa pinakamatindi niyang kinatatakutan. Siya ang sentro ng lahat ng kaguluhan. Siya ang dahilan ng paghihirap ni Adrian. Dinadala niya ang gulo saan man siya magpunta. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Adrian. Ang pagkalito. Ang sakit. Si Adrian ay nasa gitna, pinipilit na ayusin ang isang problemang siya mismo ang gumawa. At ang mga anak niya paano kung ang susunod na hakbang ni Doña Elvira ay bawiin ang mga anak niya? Isang tawag lang ng Doña sa mga makapangyarihan nitong abogado at wala siyang laban. Isang nakakakilabot na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang parehong desisyon na ginawa niya 8 taon na ang nakalilipas. Gabi. Nang ang lahat ay umalis na at ang bahay ay muling binalot ng isang mabigat na katahimikan, nagsimula siyang kumilos. Kinuha niya ang lahat ng kanilang mga damit at inilagay sa mga bag. Kinuha niya ang lahat ng pera na naipon niya. Umupo siya sa mesa at kumuha ng isang piraso ng papel. Nagsimula siyang magsulat, ang mga luha ay tumutulo sa papel. Adrian. Patawarin mo ako. Muli, patawarin mo ako. Tama ka sa lahat. Naging duwag ako. Naging makasarili. Ang akala kong pagprotekta sa'yo ay pagsira pala sa'yo at sa pamilya natin. Ngunit ngayon, nakikita kong ang pananatili ko sa buhay mo ay magdudulot lang ng mas marami pang sakit. Hahabulin tayo ng nanay mo. Guguluhin ka ni Isabela. At ang mga bata hindi nila deserve na lumaki sa gitna ng ganitong gulo. Sila ang pinakamahalaga. Hayaan mo na kami. Ito ang tama para sa lahat. Alagaan mo ang sarili mo. Danica. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng mesa.
Hinalikan niya ang kanyang natutulog na mga anak bago sila gisingin ng dahan-dahan. Kinaumagahan, bumalik si Adrian. Ang galit niya kagabi ay napalitan na ng isang bagong determinasyon. Aayusin niya ito. Kakausapin niya si Danica ng mahinahon. Gagawa sila ng plano. Para sa mga anak nila. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang bahay ay walang tao. Malamig. Walang buhay. Nakita niya ang sulat sa mesa. Kinuha niya ito, ang mga kamay ay nanginginig. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang pag-asa sa kanyang puso ay unti-unting namatay. Binitiwan niya ang papel. Napaluhod siya sa sahig na semento, sa gitna ng sala na dapat sana'y magiging tahanan ng kanyang pamilya. Nawala na naman sila. Iniwan na naman siya. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang babae, kundi 4 na tibok ng puso. 4 na piraso ng kanyang kaluluwa. At kasalanan niya ang lahat. Ang pakiramdam ng pagkawala ay parang isang pisikal na sakit. Isang butas sa dibdib ni Adrian na hindi kayang punan ng anumang tagumpay o karangalan. Napaluhod siya roon, sa sahig ng walang laman na bahay, ng ilang minutong parang walang katapusan. Ang bawat segundo ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ang galit niya kagabi ang nagtulak kay Danica palayo. Ang kanyang kahinaan sa harap ng ina niya. Ang kanyang kawalan ng desisyon. Ngunit habang ang alon ng pagsisisi ay humahampas sa kanya, isang bagong damdamin ang umusbong mula sa ilalim nito, determinasyon. Isang nag-aalab na determinasyon na hindi niya naramdaman noon. Hindi ngayon. Hindi na ulit. Tumayo siya, ang mga mata ay puno ng isang bagong apoy. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na siya ang duwag na anak o ang nalilitong kasintahan. Ngayon, isa siyang ama. At hahanapin niya ang kanyang mga anak. Ang una niyang tinawagan ay ang kaibigan niyang investigador. Frank, kailangan ko ng tulong mo. Emergency, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan kong mahanap si Danica Reyes at ang 4 na bata. Umalis sila. Ay monitor mo lahat ng bus terminal at port sa buong Southern Luzon. Ipadala mo sa akin ang lahat ng makukuha mong impormasyon, real time. Sunod niyang tinawagan ang ospital. Cancel all the appointments for the week. Family emergency, maikli niyang utos sa kanyang sekretarya, hindi na nagbigay ng paliwanag. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan, hindi na pabalik sa Manila, kundi papunta sa pinakamalapit na bus terminal sa Lucena. Habang nagmamaneho, ang isip niya ay gumagana ng mas mabilis kaysa dati. Saan pupunta si Danica? Wala itong maraming pera. Malamang ay pupunta ito sa isang malayong probinsya, kung saan wala sinumang makakakilala sa kanila. Isang lugar kung saan pwede siyang magsimula ulit. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Ariana. Ang puso nito ay isang bombang orasan. Kailangan nito ng gamot. Kailangan nito ng operasyon. Kailangan nito sa kanya. Makalipas ang 1 oras ng paghahanap sa iba't ibang terminal, tumunog ang kanyang cellphone. Si Frank. Adrian, mailid ako. Isang dispatcher sa Grand Central Terminal ang nakakita sa isang babaeng may 4 na anak, tugma sa deskripsyon. Sumakay sila ng bus papuntang Sorsogon. Kaalis lang halos 10 minuto na ang nakakaraan. Saan ang susunod na hinto ng bus na iyon? Mabilis na tanong ni Adrian. Sa susunod na bayan, sa may Weybridge. Hihinto yon doon ng mga ilang minuto. Pinaharurot ni Adrian ang sasakyan, nilabag ang lahat ng speed limit. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating doon bago tuluyang makalayo ang bus. Nakita niya ang mahabang pila ng mga truck at bus sa di kalayuan. Natanaw niya ang isang bus na may markang Sorsogon sa gilid. Iyon na iyon. Ipinark niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tumakbo. Hinanap ng kanyang mga mata ang bintana ng bus. At doon, sa bandang gitna, nakita niya sila. Ang 4 na bata ay natutulog, ang kanilang mga ulo ay nakasandal sa isa't isa. At si Danica, gising, nakatingin sa labas ng bintana, ang mga mata ay walang buhay, basang-basa sa luha. Sumigaw si Adrian. Danica. Narinig siya nito.
Lumingon ito at nanlaki ang mga mata sa gulat at takot. Tumayo ito at sinubukang isara ang kurtina. Umikot si Adrian at sumampa sa bus. Ang mga pasahero ay nagulat. Hinarap niya si Danica. Tama na, Dani, sabi niya, ang boses ay basag, puno ng pakiusap. Please. Huwag niyo akong iwan. Hindi ko na kaya. Kinuha niya ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig. Umuwi na kayo. Umuwi na tayo. Hindi pwede, Adrian, umiiyak na sabi ni Danica. Guguluhin lang tayo ng nanay mo. Hindi tayo titigilan. At tila isang masamang panaginip, sa mismong sandaling iyon, isang itim na van ang huminto sa likod ng bus. Bumukas ang pinto at bumaba si Doña Elvira, ang mukha ay mas malamig pa kaysa yelo. Sumunod ito sa kanya. Narito ka lang pala, anak, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pagbabanta. Sumampa ito sa bus, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa maruming sahig. Tumingin ito kay Danica na may sukdulan na pagkamuhi. Sinabi ko na sayo, hindi ka nababagay sa pamilyang ito, sigaw ni Doña Elvira kay Danica. Isa kang kamalasan. Lumayo ka sa anak ko. Humarap si Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Adrian. Hinarangan niya si Danica at ang mga bata, na ngayon ay nagigising na dahil sa ingay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng matatag na paninindigan. Sila ang pamilya ko, ma, sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at matigas. Sila ang buhay ko. At kung kailangan kong talikuran ang lahat para sa kanila, gagawin ko. Walang hiya ka, sigaw ng ina niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ipagpapalit mo ako sa babaeng yan? Hindi ko kayo ipinagpapalit, ma, sagot ni Adrian. Pinipili ko lang kung ano ang tama. Isang bagay na sana ay ginawa rin para sa'yo noon. Natigilan si Doña Elvira. Anong-anong ibig mong sabihin? Ikinuwento sa akin ni Papa bago siya mamatay, mahinang sabi ni Adrian. Ikinuwento niya kung paano kanya ipinaglaban sa pamilya niya. Kung paano kanila itinakwil dahil isa ka lang daw mahirap na probinsyana. Kung paano niya tinalikuran ang mana niya para lang makasama ka. Tumingin siya sa ina na may halong lungkot. Nakalimutan mo na ba ang pakiramdam, ma? Ang pakiramdam na itakwil dahil sa tingin nila ay hindi ka karapat-dapat. Bakit mo ipinaparana sa iba ang sakit na dinanas mo? Ang mga salita ni Adrian ay tumama kay Doña Elvira na parang isang malakas na sampal. Ang matigas niyang ekspresyon ay gumuho. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng isang sakit na matagal na niyang itinatago. Napaurong siya, napahawak sa isang upuan, tila nawalan ng lakas. Natahimik ang buong bus. Ang tanging maririnig ay ang humihikbing si Danica. Tumingin siya kay Adrian, ang lalaking sa unang pagkakataon ay hindi lang siya pinili, kundi ipinaglaban siya. Ipinaglaban sila. Ang driver ng bus ay sumigaw, aalis na po tayo. Ngunit walang sinuman ang gumalaw. Ang pinto ng bus ay nanatiling bukas. Ang hinaharap nilang lahat ay nakabitin sa sandaling iyon, sa isang maalikabok na kalsada sa gitna ng kawalan, kung saan ang nakaraan at ang hinaharap ay nagbanggaan. Walang nagsalita. Si Doña Elvira ay nakatayo lang doon, nakatingin sa kawalan, ang mga salita ni Adrian ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang maskara ng isang makapangyarihang matriarka ay nalaglag, at ang nakita ni Adrian sa ilalim nito ay isang babaeng nasaktan, isang babaeng ginawang sandata ang sariling pait para hindi na muling masugatan. Walang sinabing paalam, tumalikod ito, bumaba ng bus, at sumakay sa kanyang van. Ang sasakyan ay tahimik na umalis, nilamon ng alikabok sa kalsada, nag-iwan ng isang katahimikang mas makahulugan kaysa sa anumang sigaw. Tumingin si Adrian kay Danica. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot, kundi ng pagkamangha at pasasalamat. Dahan-dahan, tinulungan niya itong tumayo. Kinuha nila ang kanilang mga bag at magkahawak kamay na bumaba ng bus, kasunod ang 4 na batang naguguluhan pa rin, ngunit nararamdaman ang pagbabago sa hangin. Ang biyahe pabalik sa maliit na bahay sa Lucena ay iba na. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, isang espasyo para huminga. Adrian.
Ang sumunod na linggo ay ang pinakamahirap ngunit pinakamakabuluhang linggo sa buhay ni Adrian. Dinala niya si Ariana sa Theodores at ang buong pamilya ay sumama. Pansamantala silang tumuloy sa isang kondominium unit na malapit sa ospital. Habang inihahanda ang lahat para sa operasyon, bawat araw ay isang pagkakataon para kay Adrian na bawiin ang 8 taon na nawala. Nakatayo siya sa labas ng operating room, ang puting pader ay tila sumisipsip sa lahat ng kulay. Sa tabi niya, nakaupo si Danica, ang mga kamay ay magkayakap sa panalangin. Kinuha niya ang kamay nito. Malamig pa rin ito, ngunit hindi na nanginginig. Magiging maayos siya, bulong ni Adrian, mas para sa sarili niya kaysa para kay Danica. Magiging maayos tayo, sagot ni Danica, at sa unang pagkakataon, nakita niyang muli ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Ang operasyon ay tumagal ng 6 na oras. 6 na oras na tila habang buhay. Ngunit nang lumabas ang surgeon at sinabing, the operation was a success, ang bigat na pasan-pasan ni Adrian sa loob ng 8 taon ay tila biglang gumaan. Danica. Gabi, sa silid ng ospital, mahimbing na natutulog si Ariana, ang dibdib ay marahang tumataas-baba sa isang regular, malusog na ritmo. Nakaupo si Danica sa tabi ng kama. Pumasok si Adrian, may dalang 2 tasa ng kape. Umupo ito sa silya sa tabi niya. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nagkausap sila. Hindi bilang isang galit na lalaki at isang babaeng nagsisisi, kundi bilang 2 taong nagkamali, nasaktan at ngayon ay handa ng maghilom. Patawad, Adrian, sa pagiging duwag, panimula ni Danica. Ang akala ko, pinoprotektahan kita. Hindi ko naisip na ang kailangan mo pala ay isang kasamang lalaban. Patawad din, Dani, sagot ni Adrian. Naging bulag ako. Hinayaan kong lamunin ako ng karera ko at ng mga gusto ni Mama. Hindi kita nakita. Hindi ko nakita ang paghihirap mo. Dapat naging mas malakas ako para sa ting dalawa. Walang sumbatan. Walang sisihan. Tanging pag-amin at pagtanggap. At sa gabing iyon, sa isang tahimik na silid sa ospital, sinimulan nilang buuin muli ang pundasyong gumuho, isang piraso ng katotohanan sa bawat pagkakataon. Adrian Ampersand Danica. Makalipas ang 1 buwan, nakalabas na ng ospital si Ariana. Nagpasya silang manatili muna sa Lucena. Isang umaga, nagising si Danica sa amoy ng nasusunog na itlog. Pumunta siya sa kusina at nakita niya si Adrian, suot ang isang apron na may cartoon character, na hirap sa pagluluto ng almusal. Si Angelo ay tinuturuan siyang magprito ng itlog, habang ang kambal na sina Andrea at Aaron ay nagtatawanan sa kanyang pagiging klutz. Si Ariana ay nakaupo sa mesa, masayang iginuguhit ang kanilang pamilya, isang tatay, isang nanay, at 4 na anak, lahat ay magkakahawak kamay. Ang eksena ay magulo. Ang eksena ay hindi perpekto. Ang itlog ay sunog. Ngunit para kay Danica at Adrian, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Hapon, dinala nila ang mga bata sa parke. Habang pinapanood nila ang 4 na magkakapatid na naghahabulan sa damuhan, ang parehong eksena na nagsimula ng lahat, umupo sila sa isang bench. Ang tunog ng halakhakan ay hindi na isang alaala, kundi isang buhay na kasalukuyan. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Danica. Mainit na ito ngayon. Hindi magiging madali, sabi niya, nakatingin sa mga anak nila. Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. Tumingin si Danica sa kanya at ngumiti. Isang tunay na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita niya sa loob ng 8 taon. Alam ko. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Pero gagawin natin to ng magkasama. Hindi na nila kailangan pang sabihin ang mga salitang imahal kita. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga hawak kamay, at ang pamilyang tumatakbo sa kanilang harapan ay sapat ng patunay. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang perpektong happily ever after. Sa halip, nagsimula ito sa isang mas totoo, mas matatag na pundasyon, isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Danica at Adrian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. Kasama ninyo akong umiyak, nagalit, at umasa para kina Danica, Adrian, at sa kanilang 4 na anak.
Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, masakit at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ito rin ay isang patunay na ang pag-ibig ay tungkol sa pagpapatawad, sa tapang na harapin ang kahapon, at sa kahalagahan ng pag-uusap imbes na pananahimik. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon na anuman ang bigat ng ating mga pinagdaanan, laging may puwang para sa paghilom at laging may naghihintay na bagong simula. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Hinihikayat ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Muli, taos puso po akong nagpapasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.